So okay mga paps, kumusta pala? Ngayong araw pala, samahan nyo ako mag-grease ng cross joints nitong Toyota Fortuner, okay? So simulan na natin to mga paps. So okay mga paps, bakit ako magre-grease ng cross joint nitong Toyota Fortuner? So itong unit na to, gaya ng sabi ko, medyo madalas na nailulusong sa baha. Hindi naman nalubog sa baha, pero madalas na ilulusong. Saka hindi ko alam kung kailan to ni-regrease. So dapat talaga kung meron kayong gamit or madalas kayong magpa-PMS, mas mainam maisabay nyo to. Kahit sabihin every 10,000 or 20,000, ipa-regrease natin yung ano natin, yung cross joint natin. Dahil na kung halimbawa madalas nyo ginagamit yung sasakyan nyo sa off-road. Okay? So dapat kahit paano pinapalitan natin yung grasa niyan. So ano ba yung mga kailangan sa pagre-regrease ng cross joint? Ito yung kailangan mga paps. Kailangan natin syempre ng grease gun. Tapos kailangan natin panlinis. Pwedeng engine degreaser or brake cleaner. Tapos basahan. Tapos dito sa Fortuner, ang standard, kailangan gumamit tayo ng NLGI2. Okay? So yan yung ano niyan, yung required niya na gamitin na grease. Kasi merong NLGI3, yun yung madalas na ginagamit kahit ako ginagamit ko minsan yun. Pero sumunod tayo sa sa batas ng Toyota na ang gagamitin dito ay EP2 na NLGI2 grade. Okay? So ayan siya. Ito yung binili ko. So kinargahan ko na to ng grasa ngayon. Iaano ko na yan, i-regrease ko na yan. Ngayon bago natin simulan yung pagre-regrease ng cross joints, kailangan natin iangat yung isang part ng sasakyan, eto sa likod, iangat natin yung gulong, yun lang ganun, nakaangat lang ng konti, para kahit paano naiikot yan, para mamaya maiikot natin yung pinaka propeller shaft. Susunod kong gagawin, kapag nakaangat na yung part na yan, lagyan nyo ng kalang yung harap, tapos i-neutral natin yun siya, lagyan nyo ng kalang yung harap na gulong, kahit sa kabila lagyan nyo para safe. Tapos yan, i-neutral natin to. Okay? Neutral lang. Yan. Tapos mga paps, pagka neutral natin, release na yung handbrake. Yan. So mga paps, ito yung circ fittings. Yan. So ito yung dulo ng grease gun. Ipapasok natin yun dyan. Tapos ipapump natin hanggang lumabas yung old grease, yung lumang grease. Tapos doon, pag lumalabas yung old grease, pupunasan natin. Antayin natin lumabas yung lumang grease, mapalitan ito, para kahit paano sigurado tayo yung nasa loob na grasa niyan bago na. So ipapasok natin ito dyan. Yan, kapasok na. Tapos yan, papump ko to. Dahil niya yung basahan kasi mamaya pupunasan natin yung lalabas na grasa dyan. Okay? So yan, pump na natin. Yan. May mga masakit niya mamaya. Antayin nyo. Antayin nyo lang Yan. So okay mga paps, yan, hindi pumasok yung grasa. So nangyari niyan, hindi kasi to siguro nag-stack up tong parang bola dito. Yung parang maliit na bola. Yan. Ito. Yan. So sinusundot ko para mamaya maitutulak na niya. Okay. So ayan siya. Yan. Tingnan natin Yan, okay na ba? Yan, okay na. Ko na ngayon. Yan. Yan. Tingnan niyo lumalabas na rito. Ayan Nakita niyo lumalabas na. So lumalabas na rito. Ayun meron dito. Punasan ko yan. Antayin ko na lumabas yung yung ibang grasa niya. So kung nakikita nyo, hinihigpitan ko na lang to para papalabas ko yung grasa. Ayan. Ayan. Ayan kita nyo. Ayan, medyo luminaw na siya. Okay, so tanggalin ko lang yung yung mga grasa niyan. Kalinis nyo nito, doon naman tayo sa kabila. So okay mga paps, dito naman tayo sa kabila. So ito siya. So ayan siya. Ang gagawin ko muna rito, since madumi, lilinisin ko muna yan.
Tapos ito, susundin ko to. So yan. Yan, susundin ko. Yan. So okay na siguro yan. Yan. So pag okay na yan, yan, ito na natin ang grease gun. Ano? Grabe. So ito mga paps, tapos ko na magrasahan yan. Ngayon, doon ako sa kabila. Mamaya lilinisan ko lahat to para pulido lahat ang gawa natin. Okay? So doon naman tayo sa huli. So okay mga paps, ito yung last na i-grease natin. Okay? So yun yung ano niya dito. Yan. Linisan ko lang yan. So next natin, gagrasahan ko na yan. So ang next kong gagawin dito mga paps, lilinisan ko muna to. Yan, lilinisan ko yan, so papakita ko sa inyo mamaya. So okay mga paps, ayan, linisan ko na yan. Yan. Hindi masyadong pulido yung linis ko, pero yun yung nakayanan ko. Tapos dito naman tayo. Ayan. So ito siya. Ayan. Tapos yung kabila naman. Ayan. Yung kabila. So ayan siya. Okay. So kapag gagawin nyo to, kayo na magpulido ng linis. So ganyan lang yung nakayanan ko linis. So para mga paps, hanggang dito na lang yung video ko. Sana kahit paano itong video na to nakatulong to in case na magre-regrease kayo ng cross joints ng Toyota Fortuner nyo. Okay? So pwede rin to sa Toyota Hilux. Yan. Double check nyo rin kasi may mga ibang model ng Fortuner or Hilux na walang circ fittings. Okay? So kung meron na ganyan sa mga cross joints, magre-grease kayo. Paano mga paps, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng ganitong basic na video. Huwag nyo rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Ano mga paps, maraming salamat sa inyo.